Mahal, natumba ang papa ko. Atake sa puso. Nasa ICU na siya ngayon. Pumunta ka na sa ospital, pakiusap. Nako, malamang sobrang pagod lang yan. Nakabook na namin ang Europe package namin eh. Ikaw na bahala, kaya mo yan. Sa loob ng 6 na taon, natuto si Carla Reyes na yumuko at magtiis. Ngunit sa sandaling iyon, naniniwala pa rin siyang may pagkakataon pang magbago ang lahat. Ngunit habang nagpapadala ng mensahe si Carla, nandoon na pala ang kanyang biyenan sa airport lounge, nagtatamasa ng malamig na baso ng alak, walang bahala sa mundo. Ni isa sa 19 na miyembro ng pamilya ng kanyang asawa ang dumalo sa libing ng kanyang ama. At pagkatapos ng burol, nagpunta ang isang abogado at dinala niya ang katotohanang magbabago ng lahat. Ang simpleng amang kilala niya ay pala isang malaking may-ari ng lupa sa Bonifacio Global City at Makati. At ang mga espasyo na pinapatakbo ng kanyang biyenang si Senyora Dolores Santos sa loob ng 15 taon, lahat ng ito ay pag-aari ng kanyang ama. Si Carla Santos Navarro ay may 27 taong gulang nang mag-asawa siya kay Rafael Navarro. Sa kanilang 10 taong pagsasama, 2 sa pakikipaglasap, 6 bilang asawa, laging si Carla ang sumusunod, laging si Carla ang nagtitiis, laging si Carla ang umaayaw sa sariling kagustuhan para masiyahan ang lahat ng iba. Nang magring ang kanyang telepono ng hapong iyon, nasa kabilang dulo ng Maynila, si Carla nagmamaneho papuntang palengke para bumili ng karne para sa hapunan ng pamilya ng kanyang asawa. Nakita niya ang pangalan, Aling Sita, opisina ni Papa. Opo? Carla, si Aling Sita ito. Natumba ang boss mo, si Mr. Regalado. Nasa ospital na siya. St. Luke's. Atake raw sa puso. Huminto ang daigdig. Hindi narinig ni Carla ang sumunod na sinabi ni Aling Sita. Hindi niya naramdaman ang kanyang sarili na huminto sa gilid ng kalsada. Hindi niya namalayan ang mga kotso na dumaan sa kabilang lane. Naramdaman niya lang ang kaba sa kanyang dibdib, mabilis, malakas, parang ibig bumagsak ang kanyang ama. Si Eduardo Regalado, ang lalaking nag-iisa siyang nagpalaki, nagbayad ng kanyang kolehiyo, nagbigay ng panandaliang yaman para sa kanyang kasal na tumba na. Sumundo ng taxi si Carla. Sa loob ng sasakyan, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap sa telepono ang numero ng kanyang asawa. Rafael, pakinggan mo ako. Natumba si Papa. Atake sa puso. Nasa St. Luke's na siya sa ICU. Pumunta ka na please. Saglit na katahimikan. Ha? Sigurado ka? Naku, panatag ang tinig ni Rafael. Sa likod, marinig ni Carla ang mga announcement ng eroplano. Nasa airport na kami ngayon. Kausapin mo si Mama. Siya na bahala sa iyo. Bago pa man makapagsalita si Carla, patay na ang linya. Huminga ng malalim si Carla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin nang i-dial niya ang numero ng kanyang biyenan. Senyora, si Carla po. Natumba po ang tatay ko. Atake sa puso. Nasa ICU na siya sa St. Luke's. Maari po bang pumunta kayo diyan? Isang maikling tawa ang narinig niya sa kabilang dulo. Ay naku, Carla. Siguro sobrang pagod lang ng tatay mo. Nakabook na namin ang Europe 2 linggong itinerary. Hindi na mababago yun. Ikaw na bahala. Kaya mo yan. Senyora, nasa ICU po ang tatay ko. Alam ko. Pero hindi naman kami ang doktor niya, di ba? Kaya mo yan, Carla. Matalino ka naman. Patay na ang linya. Tumingin si Carla sa kanyang telepono. Ang driver ay lumingon sa salamin. Ma'am, okay po kayo? Hindi sumagot si Carla. Tumingin lang siya sa labas ng bintana sa mga gusaling dumadaan, sa mga tao sa bangketa, sa mundo na parang walang alam sa nangyayari sa kanya. Okay lang po, ang sagot niya sa bandang huli. Patuloy po. Malamig ang koridor ng ICU ng St. Luke's Medical Center. Parang palaging malamig ang mga ganitong lugar, parang nilalagyan ng hangin ang silid para putulin ang koneksyon sa mundo sa labas. Lumabas ang doktor. Bata pa, seryoso ang mukha. Kayo po ba ang kamag-anak ni Mr. Eduardo Regalado? Opo. Anak po niya ako. Si Carla.
Nagkaroon po ng acute myocardial infarction ang tatay ninyo. Nasa operasyon pa siya ngayon, emergency stenting. Hindi maganda ang estado niya. Kailangan po nating maging handa. Naalala ni Carla ang kanyang nanay, pumanaw 10 taon na ang nakakaraan, cancer. Naalala niya ang kanyang kapatid na lalaki, si Kuya Danny, na aksidente 5 taon na ang nakaraan. Dumating ang balita sa gitna ng gabi. Sila na lang ng kanyang ama mula noon. 2 sila, ama at anak, sa isang tahanan sa Quezon City. Nagtataglay ng isa't isa. Kasalukuyan lang po ako, ang sabi niya sa doktor. Wala nang iba. Naupo si Carla sa bench sa labas ng ICU. Tinawagan muli si Rafael. Rafael, sabi ng doktor, malubha ang tatay ko. Kailangan nilang nandoon ang pamilya. Ako lang dito. Takot na takot ako. Pumunta ka na. Pakiusap. Maikli ang paghinga ng kanyang asawa. Carla, gusto ko ring pumunta. No, pero sabi ni Mama, huwag. Naka-check-in na kami. Pati ang bagahe ko nasa loob na ng eroplano. Pasensya na. Nanang moong puri. Ikaw lang, Rafael. Huwag nang kasama si Mama. Ako lang kailangan mo. Huwag mo lang akong iwan dito mag-isa. Hindi ko magagawa yon, Carla. Paano ko maiiwanan si Mama mag-isa sa Europa? Hindi niya alam ang daan, hindi siya marunong mag-Ingles ng maayos. Hintayin mo kami. 2 linggo lang. Halos tapos na ang burol kapag nakabalik kami, di ba? Isang malamig na katahimikan ang bumaba sa dibdib ni Carla. Halos tapos na ang burol, ang paulit niya ng pabulong. Carla, naririnig mo ba ako? Magtiis ka muna. Matatag ka naman, no? Pinutol ni Carla ang linya. 6 na taon. Sa loob ng 6 na taon, naalala ni Carla ang bawat pagkakataong inayaw niya ang sariling kagustuhan. Sa bawat Pasko at Bagong Taon, nandoon siya sa bahay ng pamilya ng kanyang asawa sa Cavite, nagluluto, nag-aayos ng mesa, nakikinig sa mga kwento ng mga kamag-anak ni Rafael na hindi niya kilala, habang ang kanyang ama ay nag-iisa sa Quezon City. Mama ko ang nag-isa noong Pasko, ang minsay sinabi niya kay Rafael ng unang taon ng kanilang kasal. Ano, Carla? Normal naman yun. Ikaw ang asawa ko. Dito ka dapat. Sa pamilya ko. Pero ama ko rin ang pamilya ko. Iba yon. Kami ang pamilya mo ngayon. At tumahimik si Carla. Dahil iyon ang palaging nangyayari, nananahimik si Carla. Ngayon, nakaupo siya sa malamig na bench ng ICU, mag-isa, naghihintay. Pumasok ang isang nurse. Ma'am, pwede na kayong pumasok. Huminahon na ang tatay ninyo konti. Gusto siyang makita ang pamilya. Tumayo si Carla. Pumasok sa loob ng ICU. Sa likod ng malinis na salamin, nakita niya ang kanyang ama, nakakonekta sa mga tubo, may oxygen mask sa mukha, hiwaga ng makina ang nagpapanatili sa kanya sa mundo. Mukhang napakaliit ni Eduardo Regalado sa loob ng ospital na higaan. Ang lalaking dating matangkad, matibay, palaging may ngiti, nagtitiwala sa mundo ngayon ay parang isang puno na sinalpak ng bagyo. Nilapitan ni Carla ang higaan, hinawakan ang kamay ng kanyang ama, malamig. Papa, ang bulong niya. Nandito na ako, nandito na. Hindi gumalaw ang kanyang ama. Umupo si Carla sa tabi ng higaan at hinawakan ang kamay ng kanyang ama ng buong gabi. Dumating ang 3:00 ng umaga nang lumabas muli ang doktor. Ma'am, nakuha na ng tatay ninyo ang pag-atake. Ngunit hindi matatag ang presyon ng dugo. Handa na po kayong lahat. Pumasok muli si Carla sa ICU. Hawak ang kamay ng kanyang ama na natiling nakaupo. Pinanonood ang mga numero sa monitor na dahan-dahang bumababa. Papa, huwag ka pang umalis. Nandito pa lang ako. Hindi ka pa maaaring umalis. Ngunit ang mga numero ay patuloy na bumaba. Sa loob ng 10 minuto, hindi na kailangang magpaliwanag ng doktor. Niyapos ni Carla ang kamay ng kanyang ama at umiyak nang walang ingay sa pagitan ng mga tugtog ng makina at ng malamig na hangin ng ospital. Ang chapel ng La Funeraria, Paz, sa Quezon City, ay tahimik ng unang gabi.
Inilapag ng mga empleyado ang portrait ng kanyang ama sa harapan, isang litrato mula noong nakaraang taon. Nasa background ang punong kasambahay sa Quezon City, saya sa mukha, may ngiti na tila alam niya ang isang lihim na masaya. Naupo si Carla sa harap ng portrait at naghintay. Dumating ang mga empleyado ng kanyang ama. 75 tauhan ng kanyang maliit na negosyo, Regalado Transport Services. Isa-isa nilang nilapitan si Carla, niyakap, nag-alay ng bulaklak. Miss Carla, patawarin ninyo kami. Hindi namin alam kung paano makakatulong. Huwag kayong mag-alala, ang sagot niya. Nandito lang ako. Dumating ang mga katrabaho ng kanyang ama, mga negosyante, mga kasosyo sa transportasyon, mga taong nagsabi sa kanya na ang kanyang ama ay isa sa pinakamapagkakatiwalaang tao sa industriya. Lahat sila ay nagtataka sa iisang tanong, nasaan ang iyong asawa? Sa labas ng bansa. Babalik siya agad-agad. Ang gabi ay lumipas ng dahan-dahan. Ang burol ay tahimik. At si Carla ay nag-iisa. Kinagabihan, nagpadala si Rafael ng mensahe. Carla, nandito kami ngayon sa Rome. Napuntahan namin ang Vatican kanina. Grabe, ang ganda. Okay ka pa rin ba? Tumingin si Carla sa mensahe. Tumingin sa portrait ng kanyang ama. Tumingin sa maliwanag na kandila. Isinara niya ang telepono at nanatiling nakaupo sa buong gabi. Ikalawang araw ng burol, dumating ang mga dating kaklase ng kanyang ama sa pamantasan ng Santo Tomas. Matanda na, may mga puting buhok, ngunit maalala pa ang mga alaala ng isang batang lalaking naging mabuting kaibigan nila sa mahabang panahon. Carla, ang tatay mo ay tunay na mabuting tao. Palagi siyang nakatulong sa amin. Maraming salamat po. Nasaan na ang iyong asawa? Pangalawang araw na ngayon, ha? Kinagat ni Carla ang kanyang labi. May trabaho siya sa labas. Babalik siya ngayong gabi. Sinungaling siya. Alam niya ito. Ngunit wala siyang ibang masasabi. Ikatlong araw, araw ng libing. Hindi natulog si Carla. 3 gabi siyang gumugol sa tabi ng kanyang amang hindi na sumasagot. Inihatid ng prosesyon ang bangkay ng kanyang ama sa Loyola Memorial Park. Hawak ni Carla ang portrait ang iisang anak, ang iisang kamag-anak ng isang lalaki na namuhay ng maayos at namatay nang walang kasama kundi ang kanyang anak. Walang sumama mula sa pamilya ng kanyang asawa. Habang sinusunog ang labi ng kanyang ama, tumingin si Carla sa langit, maulap. Ngunit may bitak kung saan pumapasok ang liwanag. Isa sa mga paboritong uri ng panahon ng kanyang ama. Hindi umulan. Hindi masyadong mainit. Madalas niyang sabihin, perpektong panahon para maglakad. Tinanggap ni Carla ang urn ng abo ng kanyang ama, maliit na lalagyan, puti at malamig. Sa loob ng lalagyang iyon ay ang buong buhay ng isang lalaki. Nang makauwi si Carla sa kanilang bahay, ang bahay na pinagsasaluhan niya ng pamilya ng kanyang asawa, walang tao, walang ilaw, wala. Umupo siya sa sofa. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 araw, hindi na siya nagtangkang pigilan ng luha. Umiyak siya ng matagal at nang walang dahilang ihinto ang sarili. Kinagabihan, bumukas ang pintuan. Si Señora Dolores Santos, ang biyena ni Carla, ay pumasok na may 2 malaking maleta, nakasuot ng bagong damit at may ngiti na parang galing sa masayang bakasyon. Sumunod si Rafael, may kamera sa leeg, maliwanag ang mukha. Carla, ay naku, namiss kita. Kamusta ang libing? Hindi sumagot si Carla. Lumabas ng bagahe ang senyora at nagbukas ng isang malaking shopping bag. Heto, bumili ako ng pasalubong sa duty free. Yan para sa iyo, Longchamp bag. Maganda, di ba? Para pampaayon sa hindi kami nakadalo. Nagbago ang mukha ni Carla. Para pampaayon, ang paulit niya. Oo, alam ko. Pero wala kaming magagawa sa sitwasyon, Carla. Nakabook na kami. Senyora. Ang tinig ni Carla ay mababa, ngunit nakarinig ng lahat ng nasa silid. Namatay ang aking ama. 2 linggo ko siyang inilibing, nag-iisa. 3 gabi akong gising sa tabi ng kanyang kabaong, walang nakasama sa akin. At ngayon, inaalok ninyo ako ng bag mula sa duty free. Tumigas ang mukha ng senyora. Ano? Nagagalit ka ba sa akin? Hindi po ako nagagalit.
Nagtatanong lang ako paano ninyo nagagawa yon, Carla. Lumabas si Rafael sa pagitan nila. Mag-ingat ka sa sinasabi mo kay mama. Nakapagod na siya. At ikaw mag-ingat. Para sa unang pagkakataon sa 6 na taon, hindi huminto ang tinig ni Carla. Hindi siya yumuko. Nakapagod siya? Ako ang nakapagod, Rafael. 3 araw akong nag-iisa sa libing ng aking ama. At alam mo ba kung ano ang sinabi ng mga tao? Tinanong nila kung nasaan ka. Tinanong nila kung nasaan ang pamilya ng asawa ko at wala akong masagot sa kanila. Wala. Carla, 6 na taon, Rafael. 6 na taon akong sumunod sa lahat ng gustong-gusto ng pamilya mo. Hindi ako nakapunta sa tatay ko sa Pasko dahil ayaw ng senyora. Hindi ako nakapunta sa kanya sa araw ng mga puso dahil ayaw ng senyora. Hindi ako nakapunta sa kanya nang ipinagdiriwang niya ang kanyang ika-60 kaarawan dahil ayaw ng senyora. Bumangon ang senyora mula sa sofa. Oo, kinuha ko ang karapatang iyon sa iyo dahil ang asawa ng anak ko ay dapat na nasa piling ng pamilya ng kanyang asawa. Ganoon ang tradisyon. At ang tradisyon ba ay pabayaan ang iyong biyenan mamatay ng mag-isa? Yun din ba ang tradisyon? Namula ang mukha ng senyora. Huwag kang lumaki ang ugali sa akin, Carla. Kapag nasabi ang katotohanan, yun na ang tawag na paglalaki ng ugali. Napansin ko. Kapag naghirap kayo, tinanggap kayo ng tatay ko na walang reklamo. Kapag kailangan kayo ng tulong ng negosyo ninyo, si tatay ang palaging nandoon. Ngunit nang siya ang kailangan namin, Carla. Tinawid ni Rafael ang silid. Sapat na. Humingi ka ng patawad sa mama ko ngayon. Bakit ko hihingiin ng patawad kapag tama ang sinasabi ko? Dahil matanda na si mama at dapat mong igalang siya. Igalang? Tumingin si Carla sa kanyang asawa sa kauna-unahang beses na hindi siya natatakot sa titig na iyon. Ibig sabihin ba ng respeto ay payagan silang lahat na gawin ang gusto nila at hindi kailanman sabihin ang totoo? Ayaw ko ng ganoong uri ng respeto. Rafael, huminga ng malalim ang senyora. Kung hindi ka masaya rito, Carla, walang pumipigil sa iyo. Malaya kang umalis. Maraming ibang babae ang gusto ng aking anak. Naramdaman ni Carla ang iyak na paparating, ngunit hindi ito lumuha. Sa halip, may naramdaman siyang iba, isang kahanga-hangang kalayaan. Maeg. Hihiwalayan kita. Rafael. Namutla si Rafael. Ano? Narinig mo? Hihiwalayan kita. Hindi na kita pakikisamahan pa. Carla, hindi mo iniisip ang sinasabi mo. Nagluluksa ka pa rin. Sa wakas, maayos na ang isip ko. Pumunta si Carla sa kwarto nila. Binuksan ang drawer. Kinuha ang singsing ng kasal. Lumabas siya sa sala. Inilapag ang singsing sa mesa. Magpadala kayo ng mga papeles sa loob ng 1 linggo. Makikiisa ako. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng pintuan. 1 linggo ang lumipas. Tumira si Carla sa bahay ng kanyang ama sa Quezon City, ang maliit na bahay sa Mapagkawanggawa Village, puno ng mga larawan ng pamilya, maalikabok ngayon, ngunit mainit pa rin. Dumating ang mga papeles ng hiwalayan. Pinirmahan ni Rafael ng walang kahit isang mensahe. Pumunta si Carla sa hukuman. Pinirmahan ang mga dokumento nang sabihin ng abogado na, malaya na kayo. Ngumiti si Carla, ngunit ang ngiti ay puno ng lungkot. Lumabas siya sa gusali at naglakad sa maliwanag na kalye ng Makati. Pagdating sa bahay ng kanyang ama, tumayo si Carla sa harap ng pintuan ng silid ng ama. Dahan-dahang binuksan. Lahat ay nasa lugar pa, ang makalumang mesa, ang mga aklat, ang mga damit na nakabitin sa aparador. Sa sulok, may malanding pitaka na kahoy na buhay. Inupo ni Carla ang sarili sa sahig sa tabi ng mesa. Binuksan ang drawer. Sa loob, isang lumang notebook kulay kayumanggi. May tinta ng ballpen sa harap, para kay Carla. Dahan-dahang binuksan. Napuno ang mga pahina ng maingat na sulat kamay ng kanyang ama. Matrikula ni Carla, Universidad ng Pilipinas, Diliman. 45,000. Pera para sa thesis ni Carla, amin 12,000. Panggastos ng kasal ni Carla, 2,000. Regalo para sa kaarawan ni Carla, ika, 25,000 5,000 dalim.
Bawat sentimo na ibinigay ng kanyang ama sa kanya na itala ng maingat. At sa huling pahina, isang mensahe, "Carla, anak ko, alam ko na mahirap ang buhay mo doon. Nakikita ko sa iyong mga mata kapag pumupunta ka na bihira na hindi ka masaya. Pero hindi kita sinabihan ng lahat ng katotohanan dahil ayaw kitang pabigatin. Nagmahal ang Diyos sa iyo, anak. At nagmahal din ang iyong amang ito sa iyo nang higit sa anumang bagay na mayroon siya. Kapag binasa mo ito, nandoon ka na sa tamang lugar. Handa ka na, mahal kita. Papa." Ang notebook ay nahulog sa sahig habang ang kamay ni Carla ay nanginginig ng labis. Saka siya umiyak malalim. Mula sa bituka ang uri ng iyak na hindi maaaring pigilan. "Papa, patawad. Hindi ako nakapagsabi ng sapat na beses na mahal kita." Kinabukasan, 2:00 ng hapon, tumunog ang doorbell. Sa pintuan, isang lalaking nasa kalagitnaan ng katandaan, espesyal ang suot, seryoso ang mukha. "Miss Regalado po?" "Si Carla Regalado?" "Miss Regalado po?" "Opo." "Sino po kayo?" "Ako po si Attorney Marcos Salcedo, mula sa Salcedo, Bautista Law Office. Isinugo po ako ni Mr. Eduardo Regalado, ang tatay ninyo, para sa pagpapatupad ng kanyang huling habilin." Huminto ang puso ni Carla. "Huling habilin?" "Opo." "Maaari po bang pumasok ako?" Sa sala, nagbukas si Attorney Salcedo ng makapal na sobre. "Bago ko ipakita ang mga dokumento, may sulat po para sa inyo mula sa inyong ama." Ginawa ng abogado ang pagbibigay ng sulat na may letrang nakasulat ng kamay ng kanyang ama. Nanginig ang mga kamay ni Carla habang binubuksan ang sobre. "Carla ko, kung nababasa mo ito, wala na ako sa tabi mo. Patawad sa hindi ko sinabi bago pa man lumayo ang aking katawan. Mayroon akong lihim na tinataglay ko sa loob ng 20 taon. Hindi ko ito sinabi sa iyo hindi dahil hindi kita pinagkakatiwalaan, kundi dahil ayaw kong mapanganib ang iyong kaligtasan. Ang Regalado Transport Services, ang maliit kong kumpanya, na lagi mong nakikita, hindi iyon ang lahat. Sa loob ng 20 taon, dahan-dahan akong namuhunan sa lupa, mga gusali sa Bonifacio Global City at sa Makati. 5 kang gusaling komersyal na pag-aari mo ngayon, Carla, at ang 65% ng Regalado Transport Services ang mga bahagi ng kumpanya para din sa iyo. Ang lahat ng ito ay inipon ko para sa isang layunin lamang, para mapagaan ang iyong buhay kapag hindi na ako nandoon, upang hindi ka na muling kailangang lumuhod sa sinuman para sa kahit ano. Dahil ikaw, anak ko, ay nagmamalasakit ng higit sa nararapat sa iyo, at karapat-dapat ka sa mas magandang buhay. Huwag nang yumuko pa. Tumayo ka ng tuwid. Ang lahat ng ito ay sa iyo. Mahal na mahal kita. Papa, hinawakan ni Attorney Salcedo ang isang makapal na talaan. "Miss Regalado, ang inyong ama ay nagmamay-ari ng 5 gusaling komersyal, 2 sa BGC, 3 sa Makati. Sa kasalukuyang halaga ng lupa, ang kabuuang halaga ay humigit kumulang 3 bilyong piso. 3 bilyong piso. Nagpadala si Carla ng maigting na paghinga. At ang kumpanya, ang Regalado Transport Services po, ay nagtala ng 700 milyong pisong kita noong nakaraang taon. May 200 empleyado. Ang 65% ng mga bahagi ay para sa inyo." Sumandal si Carla sa likod ng sofa. Ang kanyang amang inakala niyang isang simpleng negosyante, nagpapatakbo ng maliit na kumpanya ng transportasyon, ay isa palang hari ng negosyo, nagtatago ng kanyang kayamanan sa loob ng 20 taon, naghihintay para sa tamang sandali. At ang isa sa mga gusali sa Makati, ang sabi ni Attorney Salcedo, ng mabagal, ay pinamamahalaan ng mga nangungupahan sa loob ng maraming taon. Kabilang dito ang isang boutique business, 3 espasyo na pinapatakbo ng isang Dolores Santos. Dahan-dahan na tumingin si Carla sa abogado. "Ang senyora?" "Opo." "Sa loob ng 15 taon, nangungupahan siya sa gusaling iyon ng inyong ama." 1 linggo pagkaraan, pumunta si Carla sa gusali sa Makati, ang Regalado Commerce Building, 10 palapag, modernong arkitektura, malinis na marmol sa lobby. Tinanggap siya ng reception. "Kumusta po? Sino ang hinahanap ninyo?"
Si Carla Regalado ako, ang bagong may-ari ng gusaling ito. Nagbago ang ekspresyon ng babae sa reception. Ang bagong chairwoman. Sasabihan ko po ang aming mga nangungupahan. Pumunta si Carla sa ika-10 palapag ang conference room na nakaharap sa buong lungsod ng Makati. Nakita niya si Attorney Salcedo naghihintay. Handa na ang lahat ng nangungupahan, ang sabi ng abogado. Lahat sila ay naghihintay. Binuksan ni Carla ang pintuan ng conference room. Sa loob, 30 nangungupahan, mga negosyante, may-ari ng mga tindahan, mga profesional. Lahat sila ay tumayo nang pumasok si Carla. Umakyat siya sa podium. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Carla Regalado, ang bagong chairwoman ng Regalado Holdings. Alam kong marami sa inyo ay may mga katanungan. Nandito ako para sagutin ang mga iyon. Pinayagan niya ang liwanag na mapunta sa kanyang mukha. At pagkatapos, nakita niya sila sa unahan, si Senyora Dolores Santos at si Rafael Navarro. Ang mukha ng senyora ay naging maputi ng papel. Hindi kumikibo si Carla. Bilang bagong may-ari ng gusaling ito, nais kong sabihin sa inyong lahat na ang mga kasunduan ng pag-upa ay mananatili sa kasalukuyang estado. Hindi ko plano ang pagpapalaki ng upa maliban sa mga espesyal na sitwasyon. Nagmukha na parang gusto ng senyora na lumabas sa silid, lalo na sa mga nangungupahan na may espesyal na kondisyon sa kanilang kasunduan. Pagkatapos ng pagpupulong, nanatili ang senyora at Rafael sa silid. Nilapitan ng senyora si Carla. Mas mababa ang tinig ngayon, halos pabulong. Carla, ito hindi ko alam ang tungkol dito. Hindi ko alam na ang tatay mo ang may-ari ng gusaling ito. Alam ko, ang sagot ni Carla. Maingat na itinago ni Papa ang lihim, Carla. Si Rafael naman, ngayon, palapit. Maaari bang pag-usapan natin? Walang pag-uusapan, Rafael. Ginawang simpleng sagot ang kanyang tinig. Mayroon lang akong isang bagay na ipinakita sa inyo. Inilabas ni Carla ang mga dokumento, makapal na talaan ng mga kasunduan. Ang kasunduan ng senyora, 3 espasyo sa ikalawa, ikatlo at ika-5 palapag, 15 taon na. At ang bayad sa upa ay kalahati ng kasalukuyang presyo sa merkado. Tumigas ang mukha ng senyora. Binigyan siya ng diskwento ng aking ama dahil pamilya kami noon. Siya ang biyena ng kanyang anak, iyon ang dahilan. Oo, ang sagot ng senyora. Binigyan mo ako ng diskwento ang tatay mo at nagpapasalamat ako. Ngayon, hindi na tayo pamilya. Naghiwalay na kami ni Rafael, kaya ang kondisyon ng diskwento ay wala na rin. Namula ang mukha ng senyora. Ibig sabihin, ang upa ninyo ay tataas sa tunay na presyo ng merkado simula ngayon. Tataas ng doble? Hindi makapaniwala ang tinig ng senyora. Hindi iyon makatuwiran, Carla. At bilang karagdagan, patuloy ni Carla, tiningnan namin ang kasunduan. May nakasulat na espesyal na kondisyon diskwento batay sa pagpapanatili ng relasyong pamilya. Dahil wala na ang relasyong iyon, ang kasunduan ay nagsasabing ang lahat ng naipong diskwento sa loob ng 15 taon ay maaaring mabawi. Lumapit si Attorney Salcedo. Sa kalkulasyon namin, ang kabuang halaga ng diskwento sa loob ng 15 taon ay 30 milyon. Nagbago ang kulay ng mukha ng senyora mula sa pula, naging puti at 70 milyon. Ang ulit ni Rafael ng pabulong. Iyan ang numero po, ang sabi ni Attorney Salcedo. 1 linggo pagkaraan, nagkakaroon ng malalaking problema. Pumasok si Attorney Salcedo sa opisina ni Carla nang may nakabukang laptop. Chairwoman, may problema. Ang senyora ay nagpapakalat ng maling impormasyon sa ibang mga nangungupahan, nagsasabi na taataasan mo ang upa ng lahat. Tumingin si Carla sa screen. 20 pirma sa isang hinaing panliligalig ng may-ari ng gusali. Maayos lang. Tumayo si Carla. Mag-imbita ng emergency na pagpupulong bukas ng umaga. Kinabukasan, puno ang conference room ng mga nangungupahan na balisa, nagtatanong. Tumayo si Carla sa podium. Nagpunta kayo rito dahil may nakarinig na magtataas ako ng upa. Hindi iyon totoo. Nais kong ipakita sa inyong lahat ang katotohanan.
Pinabuksan ang malaking screen, lumabas ang mga dokumento. Ang karamihan sa inyong mga kasunduan ay hindi magbabago. Ang upa ninyo ay mananatili. Ang isang nangungupahan lang si Senyora Santos ang may espesyal na kondisyon na wala na. Nagbasa ang mga tao ng mga dokumento. Nagulat sila. Ang senyora ay nagsisinungaling sa inyo tungkol sa aking intensyon. Iyan ang katotohanan. Tumayo ang senyora. Sobra-sobra ka naman, Carla. At 30 milyon? Hindi iyon makatuwiran. Nasa kasunduan po iyon, senyora. Mahinahon pa rin ang tinig ni Carla. At bilang karagdagan, ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa mga kapwa nangungupahan ay paglabag sa kasunduan ng pag-upa. Kapag nagpatuloy ito, may karapatang wakasan ang kasunduan. Namutla ang senyora. Pagkatapos ng pagpupulong, marami sa mga nangungupahan ang lumapit kay Carla. Pasensya na, Chairwoman. Nalinlang kami. Walang problema po. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Nang gabing iyon, lumabas ang balita sa isang sikat na pahayagan online. Bagong may-ari ng gusali sa Makati, sinisisi ng biyenan para sa pag-aabuso pinaalis at hinihingi ang 1130M mula sa dating pamilya. Sa umaga, puno ng mga reporter ang harapan ng Regalado Commerce Building. Chairwoman Regalado, totoo bang hinihingi ninyo ang 13 milyon mula sa dating biyena ninyo? Ito ba ay paghihiganti? Hindi sumagot si Carla. Pumasok siya sa gusali. Dinirekta ng mga guwardiya, papalayo ang mga reporter. Sa itaas, pumasok si Rosario de los Santos, ang punong sekretarya ng kumpanya, naglilingkod sa kanyang ama sa loob ng 20 taon. Chairwoman, kailangan nating tumugon sa media. Oo. Nag-isip si Carla ng ilang sandali. Ipakita natin sa media ang kasunduan ang buong nilalaman. Hayaan nating ang mga dokumento ang magsalita. Pero ang aksyon ng stock market, kumusta? Bumukas ng laptop si Rosario. Ang Regalado Transport ay nakalista sa stock market. Bumaba ito ng 12% bukas ng umaga. Mabigat na balita. Ngunit hindi nagpanik si Carla. Huwag nating hayaang ang ingay ang magpapatakbo ng desisyon natin. Ihanda ang mga dokumento para sa press release at makipag-ugnayan sa ating mga mamumuhunan, personal na pagkausapin. Opo, kinabukasan, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Nagpalabas ng pahayag ang 3 sa 10 pinakamalaking kumpanya sa bansa kasosyo ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Si Eduardo Regalado ay isa sa pinaka-iginagalang na negosyanteng kilala namin. Ang kanyang anak, si Carla Regalado, ay may kakayahan at integridad. Sinusuportahan namin siya ng buong buo. Lumabas ang mga artikulo ng pagwawasto sa media. Ang kwento ay nagbago, hindi na pang-aabuso ng may-ari, kundi legal na pagpapatupad ng kasunduan. Ang stock ng Regalado Transport ay bumalik at higit pa sa dating antas. Kinagabihan, nanatili si Carla sa opisina kasama si Rosario. Ginawa ng iyong ama ang lahat ng ito para sa iyo, ang sabi ni Rosario, mabagal. Hindi lang ang kayamanan, ang mga koneksyon, ang mga kaibigan, ang mga taong handa niyang tawagan para tulungan ka. Alam ko, ang sagot ni Carla. Ngayon ko lang naunawaan kung gaano siya kagaling. 1 buwan pagkaraan, pumasok si Attorney Salcedo sa opisina ni Carla na may nakabukang laptop. Chairwoman, may natuklasan kami. Ano? Ang Senyora Santos, 1 buwan bago namatay ang inyong ama, nag-hire siya ng abogado, espesyalista sa mana at pagmamay-ari ng ari-arian. Huminto si Carla. 1 buwan bago. Opo. Pinakita ni Attorney Salcedo ang screen. Ito ang petsa ng pagkuha ng abogado at ito ang petsa ng pagkamatay ng inyong ama. Ilang linggo ang agwat at ito, patuloy ni Attorney Salcedo, ay ang record ng konsultasyon. Tinanong ng senyora kung maaari siyang mag-claim ng bahagi ng mana bilang biyenan batay sa kanyang 6 na taon ng serbisyo sa pamilya. Dahan-dahan na naupo si Carla. At ang booking ng Europe trip? Ginawa niya ito 2 linggo bago namatay ang inyong ama. Nagpalipas ng pahina si Attorney Salcedo na eksaktong nagtutugma sa mga petsa ng libing.
Ang pinakahuli kapag hindi na siya nandoon sa libing, hindi siya emosyonalmente maaapektuhan. Mas madali para sa abogado niyang gawin ang trabaho niya, mag-claim ng mana ng walang emosyon. Ginaramdaman ni Carla ang lamig sa kanyang katawan. Lahat ay planado, opo. At higit pa rito tinukoy namin kung saan napunta ang pera na nakatipid sa upa sa loob ng 15 taon. Saan? Sa pagpapalaki ng negosyo. Ang unang tindahan sa ikalawang palapag ay naging 3, ikalawa, ikatlo, ikalima. Lahat gamit ang pera na nakatipid sa upa ng inyong ama. Tumingin si Carla sa labas ng bintana. Ang pera ng aking ama ang nagpalaki ng negosyo niya. At si Papa ay wala ni kamalayan dito. Tama. At para itago iyon, isinasaayos ang accounting records, isinulat na mas mataas ang binabayad niya kaysa sa aktwal para maalis ang ebidensya ng diskwento. Palsipikasyon ng talaan, opo. At ang layunin ay maiwasang matuklasan ng tax authorities. Tumayo si Carla, ipaalam sa BIR, at ihanda ang kriminal na reklamo panloloko, pag-aaksaya ng tiwala at tax evasion. Lahat ng akusasyon, 1 linggo pagkaraan, nagsimula ang pagsisiyasat ng BIR. 3 tindahan ng senyora lahat ay pinasok ng mga inspektor. Dumating ang tawag mula sa Department of Justice. Miss Regalado, ito ang ahente ng DOJ. Nagsimula ang investigasyon laban kay Mrs. Dolores Santos base sa inyong reklamo. Kailangan naming kumuha ng inyong salaysay. Sa korte, ang mga dokumento ay isa-isang ipinakita. Ang talaan ng konsultasyon sa abogado 1 buwan bago ang pagkamatay, ang booking ng Europe trip 2 linggo bago ang pagkamatay, eksaktong nagtutugma sa burol. Ang palsipikadong talaan ng accounting nagpapakita na binabayaran ang mas mataas kaysa sa aktwal. Ang ebidensiyang pampinansyal pera na nakatipid sa upa, ginamit para palakihin ang negosyo. Ang hukom ay maingat na pinagmasdan ang mga dokumento. Ang akusado, si Dolores Santos, ay napatunayang nagkasala ng panloloko at tax evasion. Ang sentensya, 2 taong pagkabilanggo at multa na 5 milyong piso. Naging puti ang mukha ng senyora. Lumabas si Carla sa korte. Puno ng mga reporter sa labas. Chairwoman Regalado, nasentensyahan na ang inyong dating biyenan, paano kayo? Tumigil si Carla. Nagawa ng batas ang trabaho niya. Iyon lang ang masasabi ko. Hindi ba ito paghihiganti? Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagpapatupad ng katotohanan at nagpatuloy siya sa paglakad. 1 buwan pagkaraan, habang nagtatrabaho si Carla sa opisina, dumating si Rosario. Chairwoman, may bisita sa lobby. Si Senyora Santos. Nagsasabi siyang kailangan niya kayong makita, may yakap siya sa kanyang tuhod. Sandali lang ang pag-iisip ni Carla. Bababa ako. Sa lobby, nakita niya ang senyora, halos hindi na makilala. Luma ang damit, puti na ang buhok, palaos ang mukha. Ang dating palalo at masungit na babae ay naging isang matandang babae na naghanap ng habag. Carla, senyora, malamig, ngunit hindi malupit. Anong kailangan ninyo? Carla, tulungan mo ako. Wala na akong lahat. Wala na akong tahanan, wala na akong tindahan, wala na akong pera. Nanginginig ang tinig ng senyora. Nang ginibig ka milyon, hindi ko kaya. Kahit buong buhay ko, hindi ko kaya. Alam ko, bawasan mo lang. Kahit 30 milyon lang, kahit 20 milyon, hindi ko mababago ang desisyon ng korte, senyora. Pakiusap, Carla. Lumuhod ang senyora sa harap ng lahat sa malaking lobby ng gusali sa harapan ng mga empleyado at mga nangungupahan. 6 na taon kaming naging pamilya. Hindi ba iyon sapat? Naramdaman ni Carla ang sakit sa kanyang dibdib. Ngunit naalaala niya rin ang 3 gabing mag-isa sa burol. Naalaala niya ang tinig ng kanyang amang pumulutok sa malamig na ICU. Naalaala niya ang maliit na notebook na may piling salita ng isang amang nagmahal sa kanya ng walang kondisyon. Senyora, ang sabi niya ng mabagal, naalala po ba ninyo ang sinabi ninyo nang tumawag ako noong nasa ICU ang tatay ko? Sinabi ninyong malamang sobrang pagod lang siya, na ikaw na bahala.
Naaalala po ba ninyo yun? Hindi sumagot ang senyora. At ang Europa, nag-book kayo ng 1 buwan bago namatay ang tatay ko, na eksaktong nagtutugma sa burol niya. Sinasabi ba ninyong wala kayong kinalaman dito? Tumigil ang senyora sa pag-iyak. Senyora, ang aking ama ay nagbigay sa inyo ng 15 taon ng biyaya kalahating presyo ng upa. Ginamit ninyo iyon para palakihin ang negosyo ninyo sa loob ng kanyang sariling gusali. At nang siya ay nasa bingit ng kamatayan, wala kayo. Nang tinapos ng Diyos ang kanyang buhay, wala kayo. 3 araw na nag-iisa ako. Nag-iisa. Naiiyak na si Carla ngayon, ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Iyon ang itinuturing ba ninyong pagiging pamilya? Nagkamali ako, ang bulong ng senyora. Naiintindihan ko na ngayon. Huli na ang sagot ni Carla at tumingin siya sa guwardiya. Samahan ninyo siya palabas. At itala sa reception na hindi na siya pinapayagang pumasok. Opo, Chairwoman. Habang dinala ang senyora palabas, sumigaw siya. Magiging pagsisisihan mo ito, Carla. Magdadala ka ng kasalanan nito sa buong buhay mo. Pumasok si Carla sa elevator. Nang magsara ang pintuan, dahan-dahang huminga siya. Akyat sa 10 palapag, lumabas sa elevator, umupo sa kanyang mesa. Tumingin sa labas sa malawak na skyline ng Makati. Mayroon siyang naramdamang sakit, ngunit walang pagsisisi. Kinabukasan, pumunta si Carla sa Loyola Memorial Park. Sa harap ng urn ng abo ng kanyang ama, naglapag siya ng bulaklak, mga puting rose, paboritong bulaklak ng kanyang ama. Papa, nagsalita siya ng pabulong sa hangin, sa liwanag ng umaga, sa tahimik na lugar na ito na pinili ng kanyang ama para sa kanyang pahingahan. Tapos na lahat. Nagawa ko na ang lahat ng dapat gawin. Ang mga taong nagsaktan sa iyo, nakita nila ang katotohanan. Humihip ang hangin, gumalaw ang mga bulaklak, at ipinangako ko sa iyo, paunahin ang aming mga empleyado. Paunahin ang mga nangungupahan. Palakihin ang negosyo na iyong itinayo at mamuhay nang may dignidad ang uri ng buhay na palagi mong pinangarap para sa akin. Naramdaman ni Carla ang mainit na liwanag ng araw sa kanyang mukha. Salamat, Papa, sa lahat ng iyong ginawa, sa lahat ng iniingatan mo kahit hindi mo sinasabi. Mahal kita. Lumabas siya ng Memorial Park. Sa labas, maliwanag ang langit. Mainit ang araw ng Maynila, hindi masyadong init, hindi masyadong malamig. Ang uri ng araw na nagpapaalala sa kanya ng mga hapon ng pagkabata, nang hatid siya ng kanyang ama sa parke at sabihing, Carla, ang buhay ay magiging mahirap, ngunit palagi kang tatayo. Sumakay siya sa kotse. Binuksan ang telepono. 2 mensahe mula kay Rosario. Chairwoman, handa na ang agenda para sa board meeting bukas at may bagong proposal para sa Expansion Logistics Hub sa Cebu at Davao. Ngumiti si Carla. Sa opisina, binuksan niya ang mga dokumento ng bagong plano, logistics expansion sa Visayas at Mindanao, bagong investment sa sustainable transport, programa para sa mga empleyado, scholarship para sa kanilang mga anak. Pumasok si Rosario. Chairwoman, paano po ang mga planong ito? Ituloy natin. Lahat ng ito. Malaki po ang puhunan. Inilatag na ni Papa ang pundasyon. Ngayon, kailangan ko itong palakihin. Tumingin si Carla sa kanyang sekretarya. Rosario, kung nakikita ni Papa ang ginagawa natin ngayon, iniisip ko na proud siya. Bahagyang ngumiti si Rosario. Sigurado po akong proud siya, Chairwoman. Gabing iyon, nag-iisa sa opisina. Tumingin si Carla sa mga ilaw ng Makati, ang libu-libong liwanag na kumikinang sa dilim, ang lungsod na hindi natutulog, ang mundo na palaging may nangyayari. Nag-isip siya tungkol sa 6 na taon. 6 na taon ng pagsunod, ng pagtitiis, ng pag-aalay ng sarili para sa kapayapaan ng lahat ng iba. 6 na taon ng pakiramdam na ang kanyang sariling buhay ay nasa kamay ng iba. At ngayon, siya ay nasa 10 palapag ng gusali ng kanyang ama. Siya ang nagtatanggap ng mga ulat ng kanyang sariling kumpanya. Siya ang nagdedesisyon kung saan pupunta ang kanilang kinabukasan. Ang nagsimula bilang isang kabataang luha-luha sa labas ng ICU
ay naging isang babae na tumitindig para sa sarili at para sa alaala ng lalaking nagmahal sa kanya ng walang kondisyon. Suminag ang telepono. Si Attorney Salcedo, Chairwoman, nagbago ang desisyon ng Senyora Santos, hindi na siya mag-aapela. Pumayag siyang bayaran ang i-50 milyon sa buwanang installment. Tinatanggap ko ang plano ng installment sa kondisyon na kahit isang buwang late payment, agad na mag-a-apply ng forced collection. Naiintindihan po. Ipaabot ko sa kanila. Isinara ni Carla ang telepono. Tumingin muli sa mga ilaw ng lungsod. Sa huli, bumalik siya sa kanyang simpleng apartment na ngayon ay sa kanya na lang. Walang biyenan, walang asawa, walang patakaran ng iba. Tahimik, ngunit hindi malungkot. Naligo, humiga, tumingin sa kisame. Papa, matutulog na ako, ang bulong niya. Bukas, marami pa akong gagawin. Isinara niya ang kanyang mga mata at ngumiti. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon masaya siya, hindi ang masaya na kailangan mong ipagpumilit o itago. Ang tunay, malalim, at payapang kaligayahan ng isang tao na nakakaalam kung sino siya at kung saan siya pupunta. Ang kuwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kayamanan o sa katuwiran. Ito ay tungkol sa mga relasyong tinatawag nating pamilya, ngunit ginagamit para kontrolin, para supilin, para iluha ang dignidad ng isa. Ito ay tungkol sa mga biyenan na humihingi ng lahat, ngunit hindi handang ibigay ang kahit ano, kahit presensya, kahit malasakit, sa sandaling ito ang kailangan. Ito ay tungkol sa mga ama na hindi nagsalita ng marami, ngunit ginawa ang lahat para sa kanilang mga anak. At higit sa lahat ito ay tungkol sa pagpili. Sa pagpili na tumayo. Sa pagpili na huwag nang yumuko pa. Sa pagpili na mabuhay ng may dignidad. Kung mayroon kang pagmamahal sa iyo ngayon, isang ama, isang ina, isang kaibigan, isang kamag-anak, huwag hayaang lumipas ang araw nang hindi mo sinasabi. At kung mayroon kang mga taong tumatawag sa kanilang sarili na pamilya, ngunit ginagamit ang salitang iyon para saktan ka, alalahanin mo ang kwento ni Carla. At alalahanin mo ang pagpili na ginawa niya. Hindi ang buhay ay isang pagkakataon para sa pagsisikap para sa iba. Ang buhay ay isang pagkakataon para mabuhay ng tuwid, ng may dignidad, ng may pagmamahal,